Praise God, hallelujah, good evening mga kapatid. Isa naman pong matiwasay, mapayapa sa gabing Miyerkules na ito. Ngayong gabi, sa gabi ng Miyerkules ay kadalasan po ay prayer meeting po ng mga kapatiran natin, no, mga born again believer, no? Kung saan na hindi po tayo nakapag-attend ng prayer meeting dahil sa tawag ng tungkulin, no? Nasa work tayo. Every Sunday lang po tayo makapag-attend sa church kung saan tayo ay nag-serve. But glory to God, no? Praise to the Lord Jesus, ay hindi po ito hadlang upang makapag-share po tayo ng salita ng Diyos. So kaya naman po ay dinadaan po natin sa video ito sa YouTube channel, no? Para ma-share po natin ang word of God, no? Na yung sinabi sa Gospel of Matthew na dapat ma-share ito sa buong mundo bago pa man ang pagbalik ng Panginoong Hesus, no? Ang pag-aralan po natin sa gabing ito ay makikita po natin kung mayroon po kayong Biblia sa Book of Proverbs, Old Testament po ito, no? Old Testament po ito ng Proverbs chapter 6. Ang Proverbs po ay makikita na sa kalagitnaan po siya ng between Book of Psalms and Ecclesiastes po. Ang topic po natin ay makikita po sa Proverbs chapter 6, verses 6 to 8. No? Sa Biblia po tayo, sapagkat ang Biblia po ay Holy Bible po ito. No? Hindi po tayo kumukuha ng mga text sa cellphone dahil pag sa cellphone po ay hindi na po siya holy. Okay, hallelujah, praise God. Sinabi dito, hindi ko muna basahin. Basahin po natin verse by verse po. Sabi dito sa Proverbs chapter 6, verses 6 to 8. Sa verse 6 po, may sinabi siya, "Go to the ant, you sluggard, consider its way, and be wise." No? Bakit sinasabihan po tayo ng salita ng Panginoon, no? Tinatawag pa tayo na sluggard, kung tayo man yon, kung ikaw man yung mga kapatid, no? Kung sino man sa atin, no? Hindi po tayo manghinanakit sapagkat ito po ay katuruan po ng Diyos, no? Para malaman po natin ang katotohanan at ang katotohanan po ay makapagbibigay sa atin ng kalayaan po, freedom, no? Kalayaan sa lahat ng mga bagay-bagay. Hallelujah, praise God. Sabi niya, "Go to the ant, you sluggard, consider its ways and be wise." Bakit tinuturo tayo, no? Ginawang example dito ang ants po, ang ant o yung langgam po sa madaling salita. Ano bang meron sa langgam? Sa experience ko po sa edad kong ito, no? Ang na-observe ko po sa langgam o sa ant, kahit saang lugar po ay matatagpuan po siya, ma-desierto man siya, no, ma-rainforest man siya, o kahit saang lugar, wala pong pinipiling lugar, nabubuhay po ang ant doon. Din sa pagkain po, madali po sila maka-adapt po ng environment, no? Kaya nga kahit ma-desierto man siya, nabubuhay siya, kahit sa tanim, kung ano man dyan, na pagkain niya, maging hayop man na namatay, no? Ay nabubuhay po sila. Sinabi niya, "Consider it wise and be wise." Ano bang ganon? Bakit sinabi dito na wise po? Wise po ang ant
o langgam. Kasi sinabi sa verse 7, sabi niya, it has no commander, no overseer, or ruler. Totoo naman, no? Hindi gaya ng isang ah, tao. Kung nasa community po tayo, kung nasa purok po tayo, no? Mayroon po tayong purok president, considered it na leader sa ruler o sa isang barangay. Mayroon po tayong barangay chairperson o barangay captain. Siya po ang nagiging ama o ina ng isang barangay, no? Kahit po sa pinaka-basic po sa tahanan natin, mayroon po tayong tinatawag na commander, pwede natin sabing commander or overseer or ruler. Isa po yan ay ang haligi po ng tahanan, ang padre de pamilya, no? Siya po ang mag-lead sa kanyang family, no? Kaya naman po malaking impact sa isang padre de pamilya. Kaya naman po tama ang sa book of Joshua na chapter 24 verse 15, sinabi niya, but as for me and my house, we will serve the Lord. Dapat ganun po tayo bilang isang leader o padre de pamilya, no? Bilang isang ruler sa pamamahay, dapat tayo po ang mag-lead sa pamilya natin para madala natin sila sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. So, kahit naman po sa maging AFP ka, BFP, o kahit sa simpleng opisina, may manager po dyan. Manager o yung mga supervisor, consider po natin na roller sila. No? Yung mga branch manager, mga CEO, o sa military, literal talaga sa sundalo, may commander sila, chief of staff, o commanding officer, ganun din sa police, no? Sa Bureau of Fire, may chief po sila. Giset an example po dito ang anpo o ang isang langgam, no? Sabi dito sa verse 8, sa last verse po, sabi niya, yet it stores its provision in summer and gathers its food at the harvest. Hallelujah, praise God. Napapansin ko rin po sa ants po, mga kapatid, mayroon po silang unity, no? Sa example na po, yung sinasabi dito sa verse 8 na uh, nakapag-imbak po sila ng pagkain, no? Sa panahon na tag-araw po, at naimbak po nila ito dahil sa panahon po ng tag-ulan, ay mayroon po sila mayroon po sila maha-harvest po o makakain po sa panahon ng tag-ulan o kaya parang calamity, bagyo. So, dito po, picture out po ang ant po o ang isang langgam para po mayroon tayong matutunan, mga kapatid. Nakikita po natin ang ant, di ba? Ang unity nila, no? Isa-isa talaga sila, nagabuhat, mayroon po talaga. May iba-iba talagang parte, mayroon. Kung titingnan natin kahit tatawid sila, nagtutulungan po sila para makatawid. Ganun po, unity. Ako na appreciate ko talagang ganun, no? Bawat isa sa kanila ay may papel po. Ganun din po, mga kapatid, sa kahit sa loob ng pamilya natin. We considered it in our family, no? In our families, uh, maging padre de pamilya ka man, asawa ka, mga anak, o tito, tita, ano ba dyan, basta nasa loob ka ng pamamahay, no? I-considera po natin ang pamamaraan po ng aunt, no? Meaning po may kanya-kanya po tayong gawain sa loob. Literal po yun, sa literal po na sa loob ng bahay bilang isang pamilya. Pangalawa po, kung dalhin po natin ito sa sambahan, no? Even in the church, may iba-iba po tayo kasi nga katawan ni Kristo, no? Parte tayo sa katawan ni Kristo. Ang bawat isa ay may ministry po, no? At andun po ang unity na ang
nagiging seatman of the house po ay isang pastor po natin sa church, no? Kung sa pamamahay man, yung ama, hindi ina ang isang leader, kundi ang isang padre de pamilya. Ginaset an example po dito para may matutunan po tayo. Kahit kung tingnan natin ang ants o ang langgam, wala silang leader. Kahit nga tingnan natin, mas mas matalino pa tayo, mas malawak pa ang kaalaman natin kaysa langgam. Ngunit never sila nagutuman, no? Dahil sa panahon ng tag-init, nakapag-imbak po sila ng pagkain, at sa panahon po ng tag-ulan ay ma-harvest po sila. Yun po ng mga wisdom dapat ang may apply natin bilang isang uh, community o isang kapatiran sa loob ng simbahan, no? We consider, no, i-considera po natin ang karakteristik po, no, ang ugali na meron sa langgam. Ganun din po kahit sa pamamahay natin. I-considera po natin ito kung ano bang meron sa langgam, no? Nandyan yung unity, nagtutulungan. Dapat ganun din po kung saang sambahan po tayo. Nandun po yung hearing each other po sa mga kapatiran. No, minsan may mga kapatid tayo na walang-wala na kailangan din i-assess, no, magawain sa sambahan, magtulungan. Ganun lang po yun mga kapatid, simply as that po, no? Na kung paano tayo uh, mamumuhay po bilang isang Kristiyano, bilang isang born again Christian o born again believer. Kasi sabi nga ng matandaan ko nung may boss ako, sabi niya, may chief ako, sabi niya, paano natin masasabi, tama din naman siya, paano natin masasabi na unity tayo, na yung damit na nga sinampay niya ng umulan, hindi mo mangganing makuha yung sa kasama mo, sasabihin mo may unity tayo. Tama din, malaking impact yung, kaya naman mga kapatid, ang Panginoon ay nagpaalala po sa atin, no? Na ikonsidera po natin isang napakaliit na langgam, ngunit may matutunan po tayo, may makukuha po tayo na aral dito kung paano tayo mamumuhay po dito sa literal na mundo. Kung ano po ang bawat function natin sa loob sa literal na pamilya, tahanan, kaya tahanan na nasa sambahan. Naway po mga kapatid, no, sa kulang-kulang 15 minutes na pag-aaral natin ay may makukuha po tayo, no, na example gaya po ng isang langgam kung paano sila nagkaroon ng unity po, kung paano sila nagkaroon ng wisdom, bagamat wala silang leader, ngunit nagagawa nila na magkaroon na tagumpay po na ma-provide po ang pagkain nila, at sa panahon po na tag-ulan ay may isusubo po sila. Ito po ay malaking impact, no, sa atin, no? Malaki po ang matutunan natin dito kung ikonsidera natin ang ating buhay bilang isang mananampalataya, no, sa loob ng tahanan natin at sa sambahan kung saan tayo. Magandang gabi po. Salamat. God bless us all.